Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:04 sa hapon. Kilala ta bala mga bata naton? Bahang pantabala ang mga pamatanon? Din bala padulong ang ginagabig paglaom sang nasyon. Generation Y kung millennials kung tawgon, ano pa man ang tawag sa ila, sila ang aton kabataan, ang palaabuton sang nasyon. Aton sila kilalahon, aton hibaluon, kuhaan sang inspirasyon, hisayron ang ila aspirasyon. Diri sa Youth Connect. Youth Connect. Isa ka oras nga programa sa sining nga estasyon, Radyo Pilipinas, Iloilo. You Connect. You Connect. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Syudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa marabutan sang amon pagserbisyo. Di gaman nga bahin sang kalibutan naghatag kami sa katahuran. Mayong hapon, good afternoon sa inyong tanan. Welcome sa isa naman kedisyon sang pagpangalagad sa programa Youth Connect. You Connect. Adlaw kita karon sa Biyernes, thank God it's Friday. It is July 18, 2025. Mabiyan inina ang ikatatlo sa apatanan ka Biyernes karon nga bulan sang Hulyo tuig 2025. Sa kinahanglan mga ko ninyo until 1:55 in the afternoon, buwan nyo alagad JP Herbas. Sa atong mga sukitan para mati all over Western Visayas, mga katropa naton gikan sa Iloilo, Aklan, Antique, Capiz, Guimaras. Subong man sa aton nga mga katropa sa Negros Occidental, maayad-ayad gid nga hapon sa inyong tanan. Sa tanda naton ang tanan nga mga overseas Filipino workers kag Filipinos living abroad. Sa isa gid kamayad-ayad nga adlaw. Good morning, good afternoon, good evening. Kung ano man ang oras sa inyo sining ginaistaran subong. Maayo gid nga adlaw sa inyong tanan. Sa kinahanglan ulog na kita mga biyan sa panibag-o naman nga episode kag pagdulong sa mga balita kag impormasyon may kang tanan sa mga pamatanon. Nagib sa aton sini nga ikadulong sa inyo subong iya nga hapon ang update sa lakat sang panahon. Ibalwan mga biyan, may ginabang tayong karoon nga bagyong Krising kag diri sa aton sa Western Visayas nagapangibabaw ang epekto sang southwest monsoon o kun ang habagat. Ibaloon naton sa subong nga oras nabala ang bagyong Krising kag
ano nga mga area sa rehiyon ang ginaulan. Samtang istoryahan naman sa ato nga pagpangalagad ang naging kadalagan sa mga young agripreneur gikan sa Western Visayas sa bago lamang natapos nga awarding ceremony sa national level sa Young Farmers Challenge. Samtang aton nga kilalahon pagkabay mangin bisita naton soon sa aton nga pagpangalagad ang scholar sang NCIP nga labing una nga ati gikan sa Boracay nga kabahin na sang PNP. Abiyan ini kay iban pa nga impormasyon ang lauman nga aton nga pagapatmaton sa aton nga pagpangalagad subong iya nga hapon. Kung may chance pa kita karon mga abiyan, istoryahan taman ang pila ka mga aktibidad naging preparar sa Sangguniang Kabataan Provincial Federation sa pagpamuno niya board member Sara Aldeguer Javier para sa pagsaulog sa Linggo ng Kabataan. Ano bala ang mga aktibidad nga inyo mahimo pasakupan? Bantayan sa aton nga pagpangalagad subong iya nga hapon. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:10 sa hapon. You connect. Oras sa Youth Connect, 1:11 na sa hapon sa sining oras. Kaupo natin sa piyak nga linya si Ma'am Leonor Silvestre sang DOST Pagasa. Ma'am Leonor, good morning. Or good afternoon. Hello everyone, I'm Adlaw. Muna nga ating latest weather update para sa sabong nga Adlaw Friday, July 18, 2025. As of 10 a.m. po din ng aga, ang dinamonitor natin si Bagyong Christine ay nag-intensify kag nangin isang tropical storm. So ang tropical storm, muna ang ating second category based sa ating tropical cyclone classification. So si Bagyong Christine, ang iya sentro, yun na-estimate natin base sa mga available ng mga data nga may kalayon 195 km east of Tuguegarao City, Cagayan. May maximum sustained winds ini nga 75 km per hour near the center. Kag gustiness nga may na up to 90 km per hour. Ang iya hulag o ang iya present movement ay pan-west-northwestward at 25 km per hour. So si Bagyong Christine, possible na based sa ating track and intensity outlook, possible na mag-landfall ini sa may mainland Cagayan or Pabuyan Island this afternoon or karon sa gabi. Kag possible man nga makagwa ini sa atin nga Philippine Area of Responsibility by tomorrow, July 19 sa Udto. Southwest monsoon naman, nag-aapekto sa may western sections of Central and Southern Luzon, western and central sections of Visayas and Mindanao. Bangod sini nga sistema, ang Negros Island region kag Western Visayas naka-experience sa mga monsoon rain tugas ang southwest monsoon upon hanging habagat. Makasarangan tugtog makusod naman ang hangin natin diri nga magahalin sa direction southwest na magadalasang makasarangan tugtog mabalad nga kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 29 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kagi ng 5:36 a.m. kag umaga tunod ini 6:16 p.m. karon sa hapon. Kag muni ang ating latest weather update. Halin diri sa Iloilo Doppler Weather Station. Ako si Leonor Silvestre. Madam Lydia, salamat. Ma'am Leonor, ma'am, pwede makapahayo sa inyong latest rainfall advisory for guidance sa aton ng mga pumuluyo sa nanaytuhay nga probinsya. So, based sa aton sir nga weather advisory number 12, ang
forecast rainfall natin for today to tomorrow noon, July 19. Ang Antique, Iloilo, Guimaras, ug Negros Occidental, possible maka-experience siya sa 100 to 200 millimeter of rainfall. Then ang Aklan, Tampapis, possible maka-experience siya sa 50 to 100 millimeter of rainfall. Ayun. And sa aton nga mga kauturan, ma'am, nga mga mangingisda kag mangunguma, ano ang panugyan sa pag-asa? So far, wala man kita tigil warning, pero paghalong mga kung pwede, take sa ating mga precautionary caution lang, dahil kay ang ating yung wind intensity nasa moderate to strong, kag ang ating yung coastal waters abin nasa moderate to rough. So paghalong lang din kita yan. Ayun. Ma'am Leonor Silvestre, for your time information, madamo gid nga salamat kag padayon. Madamo man salamat sir kag maayong adlaw. There you have it, mga biyan, latest update gikan sa pag-asa gidulong sa ato ni Ma'am Leonor Silvestre. Oras sa Radyo Pilipinas, mga biyan, 1:15 na sa hapon. Sige po, nagpamati ka mo sa pagparagad sa programa Youth Connect. You Connect! Mabiyan sa aton nga pagbalik, pamatian naton ang mensahe kag mga updates gikan sa Department of Agriculture sa ilang paghiwat sa National Awarding sang Young Farmers Challenge. Higagban pa nga impormasyon pagkatapos lamang isang pila ka pahanumdom. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta. Running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Oras sa Radyo Pilipinas, 1:17 sa hapon. Sige po, nagpamati mo sa pagparagan sa programa Youth Connect. Mga biyan, sa sining oras, hatagan anay natin ligo ang pagpalayag sa Presidential Press Briefing o kung siyang PCO briefing mga adyan. Ang press briefing with Malacanang Press Corps. Kaupod si Yusek Claire Castro kag ang mga tigawas sa Office of Civil Defense spokesperson Junie Castillo kag DFA Assistant Secretary for American Affairs Raquel Solano. Assistant Secretary Raquel Solano upang bigyan tayo ng detalye sa nalalapit na pagbisita ng Pangulo sa Estados Unidos. Magandang araw po, Asik Raquel. Magandang hapon, Undersecretary Castro. Maraming salamat din po sa inyo. And good afternoon to our friends from the Malacanang Press Corps. We wish to thank the Office of the Press Secretary for inviting us to this briefing. As previously announced, President Ferdinand R. Marcos will embark on an official visit to Washington, D.C. from July 20 to July 22, 2025, upon the invitation of U.S. President Donald Trump. President Marcos is the first ASEAN head of state to be invited to visit the United States and to hold a meeting with President Trump since the latter took office earlier this year. The purpose of this visit
is to further strengthen the Philippines-United States alliance, to proactively engage the U.S. in all aspects of the relations and seize opportunities for greater security and economic cooperation. We will continue to underscore that for the Philippines to be a truly strong partner for the United States, we need to be stronger economically as well. Highlights of the President's visit include his bilateral meeting with President Trump, as well as separately with State Secretary Marco Rubio and Defense Secretary Pete Hegseth. Despite the short visit, several U.S. businesses have requested to meet with him, and he agreed to accommodate them, since these businesses are already in the process of investing in the Philippines. During the visit, the two leaders will discuss closer cooperation in economic, defense, and security matters of common interest. As you are all aware, the President's official visit also aims to address the U.S. tariff proposed to be levied on Philippine exports. The two presidents are also and how to further strengthen people-to-people ties. As the chair of the ASEAN in 2026, the President will invite President Trump to attend the East Asia Summit. Coincidentally, our two countries will mark 80 years of our diplomatic relations and 75 years of the alliance next year, and it will be an auspicious time for President Trump to come to Manila. The President's visit will be a brief one, with a very tight schedule. Following is a rundown of his meetings and engagements. The President will arrive in Washington, D.C. in the afternoon of the 20th, and immediately will be briefed by his cabinet secretaries on the agenda for the meetings. The cabinet secretaries include Secretary of Foreign Affairs Maria Teresa Lazaro, Secretary of National Defense Gilberto Chodoro Jr., Secretary of Trade and Investments Cristina Roque, the National Security Advisor Eduardo Año, Acting PCO Secretary Dave Gomez, Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go, and of course, Ambassador Jose Manuel Romualdez. On the 21st, the President will meet with State Secretary Rubio and Defense Secretary Pete Hegseth. In the morning of the 22nd, the President will meet with the U.S. President at the White House. The President's visit will wrap up his U.S. trip with a kapihan with the media in the afternoon before he leaves for Manila. Friends, ladies and gentlemen, I'm now ready to take your questions. Thank you. Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po, ASEC. ASEC, of course, we expect na pag-uusapan nga po yung US tariff, but what does the President aim to achieve with the conversation with the US President? Well, right now, there's a team, a group of Philippine trade officials who are in Washington, D.C., and they're conducting these negotiations. And we hope, of course, to arrive at a bilateral trade agreement or a deal on the reciprocal trade that is mutually acceptable, mutually beneficial for both our countries. So that is something that we look forward to getting from the visit, and of course during the meeting with U.S. President Trump. Did the U.S. government mention why did they invite PBBM as the first ASEAN leader? Well, there was no information, but I would surmise that since we have a long-standing treaty alliance with the United States and we have special history with the U.S., that is something that is not totally surprising. So I would think that the invitation for the President to visit is an affirmation of the regard that the United States has for the Philippines. Last na lang on my part. So, ibig sabihin po, walang chance to meet with the Filipinos in Washington? Not this time because it's a very short visit. So, there's not going to be a meeting with the Filipino community. Sorry po pahabol. Yun pong meeting with the business leaders, ano po yung objective, purpose of the meeting?
Well, as I indicated earlier in the statement, the objective of the visit is also to strengthen economic cooperation with the U.S. And these meetings with the business leaders is part of it. So we are interested, of course, in getting these potential investors to invest here in the country. And actually, these companies that I mentioned earlier are already in the process of investing in the Philippines. Ivan Marina, GMA7. Good afternoon, ASEC. Initially, the tariff imposed on the Philippines was 17%, and then after negotiations, it was even increased at 20%. You said that the team of Filipinos are negotiating still the tariff rate. Is a free trade agreement, meaning the total elimination of tariffs, still on the table with regard to these negotiations? Well, actually, I would refer on the DTI on that to our negotiating team in the U.S. But we are hopeful, of course, that we can arrive at a mutually acceptable trade agreement. Therefore, the lower the better. Yes. Nabanggit nyo rin po yung mga nakiusap na makapulong ang Pangulo ng mga negosyo. Can you please tell us more about those? What industries they're in? Right now, we cannot disclose the names of these companies, but be assured that they are in line with the priorities of the Philippine government with respect to the promotion of our development objectives. Thank you, ASEC. Tristan Nadala, Newswatch Plus. Hi, ASEC. Good afternoon po. In terms of defense and security then, do we expect na matakal din ni President Marcos and President Trump yung issue sa West Philippine Sea, and meron po bang mga agreements or defense agreements na possible mapirmahan or ma-discuss? Well, in the agenda of the meetings, there's going to be an exchange of views on regional issues and concerns. So ultimately, this issue on the West Philippine Sea would be discussed. And as to the possible agreements, well, we're hoping to secure the assistance or support of the U.S. government in enhancing the capabilities of our AFP and the Coast Guard in terms of the capabilities of our armed forces. And Thank you. Ms. Lade Kabagani, Daily Tribune. Additional lang po dun, follow up po dun sa military and defense. Ma'am, mention din po ba yung pag-deploy ng mga US assets sa Pilipinas in strengthening Indo-Pacific, open in Indo-Pacific region? Well, as you know, we have a standing agreement with the United States regarding the conduct of the Balikatan exercises. So it's not totally surprising also if there's going to be discussions on the possible deployment and employment of military assets to the region. More questions, Yusek Claire? Thank you very much, ASEC Rafael. Dumako naman tayo sa preparasyon para sa bagyo. Patuloy na tinututukan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang kalagayan ng mga kababayan natin maapektuhan ng Tropical Cyclone Tising at ng Southwest Monsoon sa ilalim ng whole-of-government approach ng administrasyon. Sa karagdagan detalye, hindi sa preparasyon ng gobyerno sa sama ng panahon, mga kasama natin ngayong araw, si OCD spokesperson Junie Castillo. Magandang araw, Sir Junie. Magandang araw, Ma'am Claire. Magandang araw po sa Malacanang Press Corps. As an update po, dun sa ating mga paghahanda para sa dito sa nangyayaring bagyong Krising at saka sa pinalakas na habagat, ang ating pong NDRRM-OC alinsunod po sa direktiba ng ating Pangulo na pangalagaan ang kapakanan ng ating mga kababayan. Ang NDRRM Operations Center po ay naka-alerto na red alert na po simula kahapon, and even the previous days naka-blue alert na po tayo. Ibig sabihin po, lahat ng ating mga response capacities, lahat ng ating mga response personnel at saka yung mga preposition
evacuation po na food and non-food items. Nakahanda po itong ma-deploy. Ang ating din pong inter-agency coordinating cell po ay tuloy-tuloy po ang pagpaplano. In fact, even before pumasok sa PAR, ang Bagyong Krising ay nagsagawa na po ng pre-disaster risk assessment and scenario building. Dito po nakikita sa PIDRA kung ano yung mga lugar at saka ano yung mga pangangailangan at ng mga maapektuhang mga kababayan natin. Yung ating pong response cluster, ang nating National Response Cluster, ay patuloy din po na nakaantabay at saka tuloy-tuloy din po ang kanilang hahanda, no? In fact, as we speak right now, tuloy-tuloy po yung virtual EOC natin. Kasama po yung ating mga Office of the Civil Defense Regional Offices at saka mga Regional DRRM Councils. Ganon din po yung ating mga activated na response clusters. We have 10 of them actually, logistics, saka yung iba-iba pong mga clusters pa, no, activated ito para po nakaantabay tayo kung ano man ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. And then just this morning po, no, nagkaroon ulit ng meeting ang ating Interagency Coordinating Cell at saka ang ating Pangulo naman po ay pumunta din, personal pong bumisita doon sa DSWD National Resource Operations Center para po mag-inspection po dun sa ating mga preposition goods. And not only that, no, even nationwide po ay naka-preposition na po tayo dun sa ating mga food and non-food items, mga family food packs, at saka sa nabanggit ko po kanina, yung ating mga response operations. In terms po of the reported damages, as of 9 a.m., meron na pong naitala na 75 or rather that's 7,500 families na apektado. These reports are coming from Mimaropa, Region 6, Region 7, and Region 12. But again, as we speak, no, itong numbers na ito are being updated. So I will be referring you from later, no, dun sa ating ndrrmc.gov.ph, dun sa ating dashboard para mas dun sa karagdagang update on those data. So yun lang po for now. I'll be ready to answer your questions. Harley Balbuena, PTV. Good afternoon po. Sir, kamusta po yung monitoring natin, particularly sa Region 2 kung saan po possible mag-landfall yung Bagyong Krising? Opo, as we speak, no, naka-virtual EOC ngayon kasi naka-monitor tayo ang ating National DRRM Operations Center, pati na rin po itong mga regions sa northern Luzon. Pero just the same po, no, what we emphasize to our kababayans, no, hindi porket ang track ng ating bagyo ay nandun sa Northern Luzon, ayun lang ang rehiyon at saka mga local DRRM councils na dapat maghanda. Right now, we are actually looking at the buong Pilipinas po, no? Because itong Bagyong Krising ay pinalalakas niya ang habagat. So meaning, ang binabantayan talaga natin ay yung baha, or rather the amount of rain, no, na dadalhin nitong habagat at saka maaring magdulot ng mga pagbaha at saka mga landslide. In terms of to answer directly your questions, no, dito sa monitoring natin sa regions 1, 2, and 3, nagsagawa na po ng mga preemptive evacuations kahapon pa doon sa mga areas na direkta pong tatamaan through the memorandum of our DILG po, no, papunta sa ating mga local DRRM councils and offices. Follow-up lang, sir. Ano na po yung situation kaya ngayon ng Cagayan River at saka ng Magat Dam? Kasi dinefer po yata yung pagkapakawala ng tubig pero dahil nga po possible mag-landfall later, baka po may ganong possible scenario. Yes, opo, kasama po yun sa scenario building no, na pinag-usapan. Although I don't have that exact data right now dun sa level. Pero nakaantabay po, no, including itong ating mga DOST Pag-asa at saka yung mga regional and local DRRM councils para po agarang magpalabas po ng mga abiso about this. Yun pong mga dun sa scenario building, ito pong mga kababayan natin who might be affected kung sakali nga po na may umapaw na rivers, hindi lang dito sa Cagayan, no, and in other areas also. So ito po yung mga kumbaga paunang inabisuhan na mag-preemptive evacuation. Next question. Is it clear?
Thank you very much, Sir Juni Castillo. Thank you, ma'am. At handa na po tayong tumanggap na inyong mga katanungan. First question, Maricel Halili, TV5. Yusek, magandang hapon po. Yusek, may we know the reason kung bakit hindi po makakasama si First Lady Liza Marcos sa Washington? Okay, supposed to be dapat announcement ko to. Kaya lang, mabilis magtanong si Miss Maricel, so i-announce ko na. Okay? First Lady Maria Luisa Araneta Marcos will travel to Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia on the 17th, kahapon, to 20th July 2025 on a working visit to meet overseas Filipino workers. The First Lady's itinerary includes a visit to the OFW and OWA Servicio Caravan, a one-stop government outreach that offers government services to OFWs, including legal aid, financial support, and welfare counseling to OFWs and their families. The First Lady will also visit shelters for distressed Filipino women, workers, and children. The trip, originally proposed and scheduled in the first week of July, will highlight the steadfast commitment of the Marcos administration to the welfare of OFWs and their families. She will be back on July 21st. At kung napansin niyo po, sinabi po, nabanggit din po ni Yusek, DICT Yusek Dave Almirol, na ilo-launch din po ng unang ginang itong one-stop shop po dito po sa Kingdom of Saudi Arabia. So, yun po ang dahilan kung bakit hindi po makakasama ang unang ginang sa US trip po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. And Yusek, may we know kung may decision na po who will be the caretaker or caretakers while the President is in Washington? Most probably, sa pag-alis na lang po ng Pangulo, ito maibabanggit. Pero meron na pong nabanggit. Pero hayaan po muna natin ang Pangulo magsabi. Salamat, Yusek. Christian Yusorias, Radyo 630. Good afternoon po, Yusek. In-announce po kanina ng DFA na ibinaba na sa Alert Level 2 yung sitwasyon ng mga Pilipino sa Iran. Meron po bang panibagong instruction or paalala po ang Pangulo sa mga kababayan natin doon? Opo, ito po ay base po sa assessment ng DFA, assessment based on the security assessment po ng DFA. Kaya po naibaba ang level sa Alert Level 2 at ngayon po ay ang sabi din po ng DMW ay allowed na rin po ang deployment ng mga returning workers. Pero yung mga may ban pa rin po doon sa employment ng mga bago pa lang po nakaka-hire. Katulad po rin ng dati. So still, ang direktiba po ng Pangulo ay kung ano po ang kakailanganin ng ating mga kababayan at hindi po mag-aaktually ang ating administrasyon na tumulong at bigyan sila ng pansin sa anumang pangangailangan ng ating mga kababayan. Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Good afternoon, Yusek. Baka po gusto lang mag-comment ng palasyo sa naging pahayag ni Senator Bato de la Rosa kahapon nung napag-usapan nga po yung possible ICC arrest niya dahil po kay nasabi ni E.S. Bersamin. Ang sabi niya po, ewan ko, mahilig sila sa gano'n na kapag may mainit na issue na pinupukol sa Malacanang, pinag-uusapan na naman ang tungkol nangyari kay FL. Ngayon, gagawa sila ng issue about ICC and a senator to divert the issue. Mahilig ang mga tao dyan sa Malacanang gumawa ng panibagong issue kahit old issue to divert people's attention. Okay, yun nga. Sinulat ko po para matandaan ko. Unang-una po, yung possible ICC arrest, hindi po to old issue. Every now and then, may nadidinig po tayo na maaaring mailabas ang warrant of arrest. At hindi rin po issue ang ICC, yung case na pending before the ICC. Pangalawa, ang sinabi po ay mahilig. Mahilig po ang mga tao dyan sa Malacanang gumawa ng panibagong issue kahit old issue, i-recycle to divert people's attention. Sa aking pagkakatanda, wala naman po tayong na-erase na mga old issues maliban lang kung ito ay related sa itinatanong sa atin. Sino po ba yung mahilig mag-raise ng old issues na sa ating pagkakatanda ay nagkaroon pa po ng hearing patungkol sa
isang pre-operation ng PIDEA na ang taon pa ay 2012. Parang wala naman po akong natatandaan na meron tayong nire-raise na ganung mga klaseng issue. At sinasabi po ay diversionary tactic. Okay, unang-una po, ang issue po patungkol sa peke na police report or altered na police report ay hindi naman po ang Malacanang ang nag-raise niya, nag-issue niya. Na kailangan lamang po nating sumagot para maipakita sa taong bayan na may mga fake news peddlers, mga obstructionists, mga propagandists na gumagawa ng kwento na kinakailangan pa mameke ng papel para lang sirain ang unang ginang, ang Pangulo at ang administrasyon. Sa makatuwid, kung ito po ay sinabi na po ng Beverly Hills Police Department na altered yung ipinakita at na-post ni Mr. Tiglao na police report, siya po ba ay sumasakay din sa issue ng fake police report? Tandaan po natin, ang content na ito sa nasabing fake police report ay una po natin nadinig. Kundi po tayo nagkakamali ay sa Vice Presidente. Kaya po natin nasabi noon na siya pala ang source ng fake news. At ngayon napatunayan po natin na altered yung police report na ito. Kailangan pa kayang sumakay ni Senator Bato de la Rosa. Siya po ay napaso na noon sa fake video na AI generated pala. So bilang senador, sana po ay maging mapanuri din po siya sa mga issues dahil never gagamitin, hindi gagamitin ng Malacanang ang issue na peke na dokumento. Bakit naman gagamitin tong diversionary tactic kung kaya naman po sagutin ng Malacanang na ang pinapalabas at pinapakalat na police report ay peke? Sa ibang topic lang po, yung China's Ministry of Education, naglabas po sila ng advisory to students abroad, or especially those na nag-aaral sa Philippines, warning that the security situation in the Philippines has been unstable recently with a surge in crimes targeting Chinese nationals. So ano po kaya ang reaction natin sa statement na to ng China na may problem sa security situation? Opo. Ang kanilang propaganda or rather advisory sa kanilang mga kababayan ay karapatan naman po nila. Obligasyon din naman po nilang pangalagaan ang kanilang mga kababayan. Pero as far as the government is concerned, alam po natin na ang crime rate sa Pilipinas ay gumaganda at bumababa. Ito po ay dahil sa yan po ang direktiba ng Pangulo at sa pamumuno na rin po ni General Nick Torre. Makikita po natin, bilis na tumugon sa mga pangangailangan ng mga kababayan natin, lalo na po na may concern tungkol sa mga krimen. At malalaman din po natin na nabawasan na po or nawala ang mga EJK na bunsod ng war on drugs. Masasabi din po yung mga krimen na nagawa dahil sa Pogo ay nawala o nabawasan. At marami na rin pong Chinese na na-deport na mga Chinese na sinasabing gumagawa ng krimen sa Pilipinas. At kamakailan lamang po ay naging maganda po ang ranking natin dito sa 2025 Global Peace Index. Kaya po yung safety and security sa Pilipinas ay masasabi naman na po natin gumaganda as far as we are concerned. So kung sa pananaw po ng China ay ganun, hindi naman po natin ito hahadlangan dahil karapatan po nila yan. But does the Philippine government promises na yung mga Chinese nationals who are apprehensive na po because of the advisory, they will be protected by the government? Kahit sino po, kahit hindi po Chinese, kahit sino pong tao, Pilipino, kahit anong nationality po yan, lahat po yan ay bibigyan ng proteksyon. Dave Cabagani, Daily Tribune. Hi, ma'am. Senator Kiko Pangilinan has filed a bill seeking to prohibit political dynasties in the country. What is the take of Palas on this proposal, given that Marcoses is considered one of the acknowledged political dynasty in the Philippines, and so the Dutertes on the opposition? Nakikita po ba natin yung openness ng Pangulo to support the legislation of this proposed measure?
I-define muna po nila talaga kung ano ba yung political dynasty dahil hindi naman po makakapagsang-ayon, hindi naman po umayaw ang Pangulo kung hindi pa po nababalangkas ng buo itong bill na to. At kailangan natin malaman kung ano mga provisions dito. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi, ma'am. Ma'am, there's a fierce debate online regarding the proposed measure by Senator Lacson. And the measure aims to penalize children who refuse to take care of their elderly parents. Others are saying that it's unfair that the state will pass on the responsibility of caring for the elderly to their children just because the state has been unable to provide for the needs of the aging population. So may we know the position of the palace on this? Unang-una, alamin natin yung provision dito. Bakit? Meron na po kasing provision sa Family Code, Article 194, kung saan isinasaad na yung magulang at mga anak, they should mutually support each other. Provided na po yan. Ang kaibahan na lamang po siguro dito ay maaaring gawing itong isang krimen dahil ipipinalize. Okay, so in other words, even before, kahit wala pa po sinasabi si Senator Lacson, ito na po ay provided na sa Family Code. Obligado po. Oblige po ang anak, oblige ang magulang na magsuportahan. We have to support each other. Now, at ang nakasabi po at sinasabi sa Family Code na dapat suportahan ng anak yung mga magulang na in need. Hindi naman po kailangang suportahan yung hindi nangangailangan na magulang. Okay? Now, pag ginawang krimen, so ulitin natin, kailangan natin makita yung provision. Dahil baka naman may kakayanan talaga ang anak na sumuporta. At in need ang magulang, tingnan po natin kung dapat nga gawin itong krimen. Dahil hindi naman po magiging krimen kung yung mga anak din naman ay in need. So, depende po yan sa sitwasyon. So, depende po yan sa magiging nilalaman ng bill na yan para malaman natin kung mayroon bang basihan para gawing krimen ang isang anak na may kakayanan na sumuporta sa anak pero inabandona ang magulang. Kasi ang magulang na umabandona sa anak, alam natin may krimen yan. So, it may be considered na kapag yung magulang na hindi na kayang buhayin ang sarili, pero yung anak ay nandiyan at may kakayanan namang sumuporta, pero inabandona ang kanyang magulang, pwede naman talagang gawing krimen to. Pero still, sabi nga natin, alamin muna natin ang lahat ng provision. Pero ano po ang masasabi niyo dun sa ongoing criticisms ng publiko sa gobyerno patungkol sa umano'y failure ng gobyerno to provide for the needs or bigyan ng mga benepisyo ang mga elderly for them to be able to fend for themselves kapag matanda na, yung mga magulang kapag matanda na sila at hindi na kailangan umasa sa suporta ng kanilang mga anak. Sa ating pagkakaalam sa ngayon po ay marami din programa para sa mga senior citizens. Nandiyan po yung tinatawag sila na parte ng vulnerable sectors na talagang binibigyan ng prioridad na tulungan. Nandiyan na rin po yung sinasabi natin 50% discount sa MRT, LRT. So marami na pong programa sa panahon po ngayon ni Pangulong Marcos Jr. na masasabi nating makakabuti po sa mga elderly. So, hindi po rin naman titigil ang Pangulo na tulungan, mas dadagan pa ang mga ayuda para sa mga elderlies natin. So, wag muna po siguro maging negatibo dahil at tingnan muna nila kung ano na ba ang nagawa ng administrasyon na ito para sa mga elders. Ivy Reyes, Milyonaryo. Hi, Yusek. Follow-up lang po on Senator Bato. Sabi niya po kahapon na hindi siya a-attend ng fourth SONA ni President kasi meron daw po siyang personal conflict or issues with some congressmen and officials from Malacanang. Meron po siyang quote dito here. Alangan namang pupunta ako doon ng nakasimangot. Pangit, di ba? May we have the palace's reaction? Okay lang naman po. Karapatan naman po niya yan kung hindi po siya pumunta. Pero mas maganda po sana madinig niya po kung ano ang
naging trabaho at magiging programa ng Pangulo sa SONA para po hindi siya maligaw. Kasi mas maganda pong pakinggan niya mismo kung ano sasabihin ng Pangulo kaysa mag-rely sa mga fake news peddlers. So, sana kung di man siya makarating ay mapakinggan niya. Thank you po. Para laban sa fake news, kontra fake news, nais lamang po nating liwanagin ang kumakalat na fake news ukol sa umunoy 20% tax na ipapataw sa ating savings. Ano nga ba ang totoo? Bakit nga ba sinabi nating fake news ito na hindi dapat ikaalarma ng taong bayan? Ang papatawan ng buwis ay hindi savings, kundi ang interest na kinikita sa ating savings. Hindi po kailanman mababawasan ang ating savings dahil lamang sa sinasabing pagbubuwis. Halimbawa po, mayroon kang 100,000 na pesos in savings at 1% interest rate ang kikitain ito. Mayroon kang kikitain na 83.33 pesos interest per month o ang kinita ng savings mo. Yan po ang halaga. Sa halimbawang ito, ang 100,000 pesos mo na savings ay hindi mababawasan, kundi ang babawasan ay ang interest na 83.33 pesos. So, magkano ibabawas na lamang? Ang mangyayari po, lumalabas na 16.66 pesos lamang po ang mababawas sa interest na kinita ng savings. Ang halagang ito ay malaking tulong na sa ating mga kababayan bilang kontribusyon na mapupunta sa programa ng pamahalaan na layuning iangat ang pamumuhay ng bawat isa. Pero, bago ba ito? Sa katunayan, alinsunod sa Tax Reform Act of 1997, may 20% tax na ang interes na kinikita ng ating mga karaniwang deposito sa bangko. Matagal na po itong pagbubuwis. Sa totoo po, 1998 pa ito nagsimula. Pero patuloy ang panggugulo ng fake news peddlers at obstructionists. Iniibin na lang ang kwento. Alam naman natin at alam nila ito, pero pilit nilang binabaluktot ang katotohanan para sirain ang tiwala ng taong bayan sa administrasyon. Tulad na sinabi natin, 1998 pa po ito at makikita po ito sa inyong passbook o bank statement. Ang kaibahan lamang ngayon ay ang pagtanggan ng preferential rates sa mga deposito na lock-in sa mas matagal na maturity. Sila po yung nag-avail ng long-term investment o sa madaling sabi ay hindi nila i-withdraw ang pera nila sa loob ng 5 taon kaya mas malaki ang interest na kikitain dito. Dahil investment nga ito at hindi ordinaryong savings. Halimbawa po ulit, sa 100,000 pesos na 5 years ang maturity at 4% interest rate, meron kang kikitain na 333.33 pesos kada buwan. Ang tax nito ay aabot lamang ng 66.66 pesos. Maliit, di po ba? Pero malaking tulong po yan sa gobyerno. Prospective po ang batas. Ibig sabihin, lahat ng nakikinabang na sa preferential rates bago pa maipasa ang batas na ito ay nananatiling exempt o hindi papatawan ng mataas na buwis. Kaya huwag magtiwala sa fake news peddlers. Uulitin natin, huwag po kayong maalarma dahil hindi po bubuwisan ang kabuuan ng inyong savings. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Maraming salamat para sa Bagong Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:53 sa hapon. Sige po nagpapamatik mo sa pagpalagad sa programa Youth Connect. You Connect! Magandang mga biyan ang press briefing. Kaupo na mula kanyang press corps with USEC or Attorney Claire Castro sa Presidential Communications Office.
Just brief lang mga abyan nga mga updates sa aton sining pagpangalagad. Gina-congratulate kinaton ang mga pamatanon gikan sa Western Visayas nga nagpangibabaw sa ginhiwat nga Young Farmers Challenge National Level. Sila ang ginpadunggan kahapon bilang mga tagdaog ang Eco Sheets ang Buruanga Clan sa non-food processing category, winning 300,000 pesos. Kag ang real-time text ang TUPV Talisay Negros Occidental sa Digital Agriculture category nagbaton siyang 300,000 pesos. Kaya nakabaton man sang Agriculture Technology Special Award. Ang Seal Pro Innovations ng UP Visayas ang nagbato naman sang 500,000 pesos matapos nga nagpangibabaw sa intercollegiate category. Samtang aton man nga gina-congratulate ang anay NCIP scholar nga nangin labing unang nga ati nga nangin kabahin sang Philippine National Police o kon PNP. Nagubra sa maragta si Police Officer Olimar Tambuon bilang labing una nga ati gikan sa Boracay nga nangin kabahin sang Philippine National Police o kon PNP. Si Tambuon grantee sa Education Assistance Program kag Board Exam Financial Assistance sa National Commission for Indigenous Peoples o kun NCIP. Tuig 2023 sa natapos ni Tambuon ang kurso ng Criminology sa Clan State University New Washington Campus kag 2024 naman sang napasar niya ang licensure examination. Sinilang Hulyo 4, opisyal nga natapos ni Tambuon ang iya paghana sa Police Regional Training Center sa Bacolod City. Suno sa NCIP, ang istorya ni Tambuon pamatuod kung paano sarang bag-uhon sa suporta kag determinasyon ang kabuhi sang isa ka tawo. Nagalaom ang komisyon nga magserbe nga inspirasyon kag paglaom ang kabuhi ni Tambuon sa iban pa nga tumandok nga pamatanon. Ina ang mga balita sang atong sini nga mga katropa diri sa Western Visayas. Kabay nang inspirational ang ila sini nga mga istorya kagabay no sila man ang magsabi modelo sa iban pa nga luyag maghandom sang pagbago. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:56 sa hapon. You connect! Kag diri nagatakop ang atong edisyon sa mga adlaw sang Biyernes, Hulyo 18, 2025. Sa ngalan sa akong mga katuwang teknikal, Mr. Rochelle Jones Sotahero sa studio, kag Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyo nangin alagad, JP Harvas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong hapon, Pilipinas. Isa naman kamapuslanon ng edisyon sang Youth Connect. Ang inyo nabatian. Updanay naman kita sa masunod. You Connect. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
Disaster Consciousness Month ngayong Hulyo. Ayon